Hello po sa mga kapatid, kamusta po ang lahat at welcome po ulit sa ating Facebook page na Salvation Without Religion or Facebook group. Ito po ay by invitation lamang, hindi po namin ito pinapublic. Ito pong Facebook group ay kailangan kayo ay mag-request para kayo ay makasama. So ito po ay open sa lahat, yun lang, dadaan po sa approval. Kasi nga po, hindi naman po lahat nagpa-participate. So, salamat po sa ating Diyos sa mga nagpa-participate. Salamat po sa mga umattend ng ating online Bible study. Ang online Bible study, yun po ay magkakaroon ng recording ng message na sineshare natin doon. So, ito pong sineshare ko ay replay lamang ng ating na-share last time. So, ang na-share po ito nung Monday. Every Tuesday po dapat ang aming Facebook group or Facebook online Bible study. Ginagamit po namin actually ay Google Meet. Yun po. So, ang title po ng message today ay Questioning Paul's Apostleship. Kapag kayo po ay natuto kung saan, kung paano ini-interpret ang Acts 1 to 15, kung paano po iniintindi ang Acts 1 to 15, mako-question po tayo kung si Paul nga ba ang apostle to the Gentiles. Siya po ay magkakaroon ng si Paul po ay magkakaroon ng kumbaga tumataas ang kilay ng iba na si Paul ang apostle natin at hindi yung 12 apostles. Magtataka ang maraming tao na bakit si Paul lang ang apostle natin. So, given na maraming magtatanong na parang ayaw nila si Apostle Paul, eto po yung mga konting verses para masagot yan. So, last time po, pinag-aralan nga natin yung nangyari sa Acts na ang Israel ay hindi naman po dumami. Hindi po yan na-evangelize na mabuti. Instead, according po dyan sa, sa chart, yan po ay nag-diminish. Ang ministry po ni Peter ay bumagsak ng bumagsak. After Acts 15, hindi na po siya nakikita. Hindi na po siya bigla po siya nawala doon. Wala na pong na-mention na sila ay nag-evangelism. Instead, si Paul po, starting Acts 9, siya po ay nag-minister sa mga Gentiles. Yun ang mas nakikitang nag-progress, naging successful. So, yung mga believers po, na mention ko po yan last time, na yung believers po sa Acts 2, mga kapatid, ay nag-backslide nung Acts 8.1. Hindi po natin, maaring hindi nyo pa naririnig sa maraming churches na nag-backslide pala ang mga Acts 8.1, Acts 2 believers. Nag-backslide pala sila sa Acts 8 verse 1. Yun po, nag-backslide po sila, umalis po sila sa Jerusalem dahil sa tindi ng persecution. Hindi nila kinaya. Hindi nila gusto na magtagal pa doon. So, may mga namatay po doon. At pangunahin po doon si Stephen na binato nga po, mga kapatid. So, ito pong illustration na to, naglalarawan na Israel, yung ministry sa Israel ay bumagsak. Samantalang yung kay Apostle Paul, yung ministry sa Gentiles, yung po ang nag-rise. Hindi po bida dito ang Israel, hindi po bida yung Gentiles. Sinasabi lang po natin na yan po ang nangyari sa Acts. Amen. Sa story ng Acts, kung titingnan mo ang mga verses, yan po ang direction. So, yan po ang kumbaga picture. Kung gusto mong tingnan, yan. Hindi po nangyari na ang Israel ay dumami ng dumami. Yun po kasi yung pinapalagay ng iba na ang Israel ay naging successful at na win nila ang mga Gentiles. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Amen. So, ito po ang konting summary lang naman na pinakita ko by illustration na instead na nag-overlap o yung parang yung message ng Israel ay naibigay sa Gentiles, wala pong ganun. Na-replace po yung gospel nila, na-replace po yung program. From Israel napunta po sa Gentiles ang pagliligtas. At yun po ay na-discuss namin na through their fall, sa fall ng Israel, yan po nag-diminish, pababa, nag-fall po. Through their fall, salvation came to the Gentiles. Yun po, tumaas ang Gentiles.
Yun po ang story ng Acts. Amen. So, ito po ang konting verses no na patungkol dito sa chart natin. Doon po sa Galatians 2 verse 2, basahin ko po. And I went up by revelation and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run and had run in vain. Si Apostle Paul po ay pumunta doon sa Jerusalem, doon sa kanilang temple. Doon po ay pumunta siya dahil nagkaroon ng revelation ng Diyos kay Apostle Paul na dapat niyang sabihin ang patungkol doon sa that gospel. Yung gospel na yun na pinipreach niya sa mga Gentiles. Ibig sabihin, hindi po ito same ng gospel ni Apostle Peter. Kasi bakit niya pa kailangan sabihin kay Peter kung pareho lang naman? Bakit niya kailangan i-report? At yun nga po, nag-report po siya sa mga may posisyon, may reputation. Sino po yung may reputation? Doon po sa Jerusalem, doon po sa mga 12 apostles. Of course po, yan po si Peter, James, and John. Sila po yung talaga may reputation dyan. So, yung po ay yung tatlo na yun ay kinausap niya upang hindi naman siya yung parang lumalabas ay nagrebelde. Dahil yung gospel niya ay para sa Gentiles. Hindi actually para sa Israel. Yung pong sinesyaran po ni Apostle Paul na Jews among the Gentiles. Hindi na po yung Israel. Nag-preach po siya sa Jerusalem, kaya lang po, yun nga po pinakita ko dito, nag-diminish, nabawasan lang din. Pababa na nakita na sila ay nabulag. So, ito po yung na-discuss ko na, hindi ko na po ulitin yun. Yun po ay pababa ang activity nila sa Israel to the point na nire-reject talaga yung gospel na binigay kay Apostle Paul para sa sino mang gustong maniwala about sa finished work of Christ. So ito po ay iba, at ang sinabi ni Apostle Paul, ito ay by revelation. Siya ay binigyan ng eksaktong message na pumunta sa 12 apostles at i-explain ang that gospel. Again, that gospel. That gospel na yon ay hindi yun gospel na Peter, or else bakit pa kailangan i-communicate. So yan po ay nangyari dito sa Acts 15. Tingnan po natin, ito po yung Acts 15. Diyan po nag-communicate si Apostle Paul sa Acts 15. So yung pong Acts 15, bumaksak po dyan ang Israel. After Acts 15, hindi na po nag-evangelize si Apostle Peter. Amen. Next verse po natin, ang sabi po dyan, the working of the Holy Spirit was also powerful with Paul also. Kasi nga po, ang gospel ni Apostle Peter ay may signs and wonders. Ibig sabihin, talagang powerful. Ibig sabihin, yun ang basis na merong power ang gospel. Dahil yun ay may signs and wonders. Pero si Apostle Paul, meron din po. Same din kay Peter. For he that wrought effectively in Peter to the apostleship of the circumcision. Sino po yung circumcision? Yung Israel. The same was mighty in me toward the Gentiles. So, ibig sabihin, nagkaroon ng comparison doon sa Jerusalem, doon sa Jerusalem Council. Nagkaroon sila ng comparison na mighty rin ang mga miracles na napaperform ni Apostle Paul. Okay, ito po ay with the Holy Spirit. Then, sa pagdating sa Galatians 2 verse 7, doon po nila nakita, but contrary-wise, nagkaroon po ng comparison at nakita na may contradiction. Contrary-wise, may contradiction. When they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of circumcision was unto Peter, meron pong contradiction nung nakita nila na ang dalawang gospel na to, ang gospel na pinipreach sa circumcision ni Peter, ay may difference dun sa uncircumcision. Yan po ay nabigyan na rin natin ng kalinawan before pa sa pangatlong session na to. So, yung pong
contrary-wise, nagkaroon po ng agreement na magkakaroon ng dalawang mission. Isang mission para sa circumcision and uncircumcision. Basahin po natin. And when James and Cephas and John, amen, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. Ano po yung circumcision? Israel. Sabi po ni Apostle Paul, wala pong na-justify by the works of the law. Yes po, totoo po yan. Kaya lang meron pong Israel. Sila po ay hindi po dinadala dito sa not by works. Amen po. Sina Peter po ay nandun po sa faith and works gospel according to James 2:14. Pakibasa niyo po yan, na yung faith without works po ay dead. So yun po ay totoo, yun po ay binding sa kanila. Pero alam po natin si Apostle Paul po ay hindi nagpipreach ng para sa circumcision. Hindi po siya nagpipreach nung gospel na faith and works. Amen. So ito po yung the working of the Holy Spirit. Makikita po natin sa chart din na yan, na yung working of the Holy Spirit transition to Paul's gospel. Kasi nga po yung pag-rise ng Gentiles, mas nakita yung pag-rise ng Gentiles kaysa dun sa Israel. So yun po yung sa Book of Acts. Kapag nakita po natin yung transitioning na yon ng Holy Spirit, makikita natin na yung signs and wonders like healing the sick, bringing back the dead, yung speaking in tongues, yung known language po ito, hindi po ito yung kung ano lang masalita mo na hindi naintindihan, hindi po yung speaking in tongues. Ito po ay known language. Yung known language po na yon, na gift ng Holy Spirit ay nagtumigil din. Yan po ay another topic, pero makikita nyo po na ang usage ng signs and wonders ng speaking in tongues, yan po ay para maniwala ang mga Jews. Hindi po yan effective sa mga Gentiles. Amen. So, next line po. So, many will insist that Peter was part of the mystery truth given to Paul. Ito po nga po yun, no? Nung yung paraan na pagko-question ng mga tao sa apostleship ni Apostle Paul, ang mangyayari po dyan, i-insist nila na si Peter ay same gospel with Paul. Yun po. Kasi nga po, ang nangyayari ay gustong i-mix ang katotohanan. Ang katotohanan po ay si Apostle Paul po ang minister ng gospel of grace. Hindi po under or hindi po minister ni Peter si Paul. Kasi minister nga po si Paul eh. So basahin po natin yung konting verses na to. Sabi po dyan, which in other ages was not made known unto the sons of men, and sons of men, as it now revealed. Dati po hindi po sinasabi yung mystery, yung gospel of grace, hindi po yung sinasabi dati sa mga sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Iniisip po ng iba na yung holy apostles kasama doon si Peter. Hindi po siya kasama doon. Amen? Kasi nga po yung holy apostles dito, yun po yung mga nag-follow kay Apostle Paul, nagsumusunod sa kanya. Bakit po may sumusunod kay Apostle Paul? Kasi po siya po yung minister. So sabi po dyan ni Apostle Paul sa Romans 16:17, salute Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners who are of note, the apostles, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me. Sila po ay apostle din ng body of Christ. Siyan po ay hindi 12 apostles. Hindi po sila nanggaling dun sa 12 apostles. Ang 12 apostles po ay perfect number for the 12 tribes of Israel. Hindi na po yung nadagdagan. Pwede po mapaltan pero hindi na po madadagdagan. Napaltan po si Judas Iscariot pero hindi po pwede maging 13. Amen. So yan po ay hanggang dun lang. Yung apostles na sinasabi sa Ephesians 3:5 ay mga followers po ni Apostle Paul na nauna sa Roma. Sila po ay nag-share na doon, tapos si Apostle Paul po, reporting po sila kay Paul. Nagre-report po sila sa nangyayari doon, tapos si Apostle Paul magsusulat na aware siya sa ministry doon. Amen.
So, minsan gusto niya rin makipagkita. Yung mga ganun pong mga letters na gikitain niya ang mga ang mga tao sa Rome. Amen. O yung mga Jews sa Rome. Yun po yung mga sinusulatan ni Apostle Paul. Yung dispensation of the grace of God, yung pagbibigay, pag-administer, yung stewardship ng ng grace of God, yan po ay nabigay una kay Paul. First to Paul, then to others. Basahin po natin to. If you heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you, ward. Ibig sabihin siya ang unang binigyan papunta sa atin. Hindi pwedeng may maunang iba dito sa dispensation of the grace of God or gospel of grace. Ito po ay hindi po gospel nandun sa John 1:17 or John 3:16. Iba pong gospel ito, hindi po ito salvation of the Jews. Ito po yung na-explain po natin nung mga previous na discussion natin. Dalawang messages po yun na nag-concentrate kung ano ba yung salvation is of the Jews ng John 4:22. Yung po ay paki-visit niyo po, yung po ay makakatulong para ma-rightly divide, mahiwalay si Apostle Paul doon sa New Covenant ni na Apostle Peter. Dahil ito po ay mystery, hindi po to kasama doon. Amen. Hindi po to John 3:16, hindi po to John 1:17. Amen. For the law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. May law po sa John, sa Gospel of John, meron pong law. Wag po kayo magbulag-bulagan. Meron pong law sa Gospel of John. Wag po tayong magbulag-bulagan. Hindi po yan Gospel of Grace. Amen. So Ephesians 3 verse 6 to 7, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel whereof I was made a minister according to the gift of grace of God given unto me by the effectual working of his power. Binigay daw kay Paul. Siya daw ay minister ng dispensation of the grace of God. Hindi pwedeng maging follower ni Paul si Peter. Amen. Ang pina-follow po ni Peter ay ang Panginoong Hesus. Hindi pwedeng ang minister ni Peter ay ang Panginoong Hesus. Amen. Sila po ay mataas na sa 12 tribes of Israel. Yun po ay highest position na para sa 12 tribes of Israel. Si Apostle Paul po ay para sa mga Gentiles. Amen. Kaya ginagamitan yung mga verses ng word na I was made a minister, Hindi po ito pagmamataas, kailangan pong sabihin na ni Paul na kasi tayo ay magpa-follow sa kanya, hindi kay na Peter, para makuha niya tayo dito sa mystery truth na binigay ng Panginoong Jesus sa kanya after resurrection. So, ito pong napaka-importante ng word, in me first. Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. So si Paul po ay yung first na naka-obtain ng mercy. Naka-obtain ba ng mercy sina Apostle Peter? Yes po, pero sila po ay galing sa mga fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Ang promise po sa kanila ay yung sila ay mag-chosen nation. Sina Apostle Peter ay chosen nation, peculiar people, ibig sabihin holy people. Pero ito po ay sa part ni Apostle Paul, siya po ay chief sinner. Pinersecute niya ang church. Siya po ay chief sinner. Ang chief sinner ay naka-obtain ng mercy. Iba po yung covenanted people na Israel, sina Peter. Sila po ay covenanted, ibig sabihin righteous sila while obeying the law. Si Apostle Paul naman po ay chief persecutor. Nag-persecute po siya sa mga maraming believers, kaya siya po ay guilty, siya ay chief sinner. Marami na mga namatay dahil sa kanyang persecution. So yan po ay kaya iba po yung obtained mercy sa kanya. Sina Peter po ay mga simpleng mangingisda, walang masasabing masama sa kanila. Pero kay Apostle Paul may masasabing masama dahil siya ay persecutor of the church. Amen. Nina Peter.
persecutor po siya ni na Peter noon. Amen. Bago po dumating yung Acts 9. Sabi po diyan sa 1 Timothy 1:16, Paul was the pattern. Amen. Not the other apostles. Kaya nga po yung in me first, siya po talaga yung nauna at siya yung pattern. Napaka-importanting words para sabihin na sa Acts 9 talaga nag-start ang body of Christ. At however, may magkakaroon ng may mag-insist na si Barnabas na kasama ni Apostle Paul, siya po ay circumcision, siya po ay Israel, siya po ay tuli, siya po ay nandun sa gospel ni na Peter. Pinapatunayan po dito sa verse na to na Acts 11:25-26 na si Barnabas ay has not received the gospel of grace, which Paul is the minister. Dahil siya po ay circumcision. Siya po ay nagpipreach. Basahin po natin to. Then departed Barnabas to Tarsus to seek Saul, and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Si Barnabas po ay circumcision. Siya po ay Israel. Siya po ay nagpipreach ng gospel of the kingdom. However, sinama niya si Apostle Paul. Ibig sabihin ba si Apostle Paul ay nagpipreach ng circumcision gospel, ng gospel of the kingdom, na faith and works? Hindi po. Meron pong nangyari na sinabi si Apostle Paul na siya ay naging under the law for them that are under the law. Paul became as one of them to gain them. Tingnan po natin dito. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, sino pong under the law? Sina Peter, si Barnabas, as under the law, that I might gain them that are under the law. So si Apostle Paul, instead na debate or magiging divisive or hihiwalay siya sa kina Peter na as if sila ay kalaban ng biyaya. Hindi po, dahil nga po yung under the law ay parang kalaban nga po ng biyaya. Hindi po, siya po ay naging under the law that he might gain them that are under the law. So ibig sabihin intentional po na siya ay sumasama kay na Barnabas na nagpipreach ng gospel of the kingdom. Hinahayaan niya po yun dahil yun po ay para sa circumcision. Pero yan po ay na-reveal kay Apostle Paul na yan pong gospel ni na Peter ay na-postpone. Kaya nga po nakita natin na ang Israel eventually bumaksak lang din. Acts 15, tumigil na po si Apostle Peter sa evangelism. So na-explain ko na po yan last time, na-expound ko lang today. Yung grace, makikita po natin dyan sa verse na yan, 1 Corinthians 9:20, ang grace is not against the law. Amen. The law is holy. Hindi yan against, hindi yan magkalaban. Pero hindi po tayo sa law. Yan po ang nilagay po dyan ay ang Israel, ang 12 apostles, si Barnabas nandyan din po sa under the law. Sila po ay hindi kalaban. Sila po ay hindi sa nagko-compromise si Apostle Paul. Instead, siya po ay alam niyang may different operation ng Diyos. Ino-honor niya yung operation ng Diyos sa mga Israel, sa mga Jew. Hindi po yun operation ng Diyos para sa Gentile. Pero dahil sa wisdom na binigay sa kanya ng Diyos, according to wisdom about the mystery, nakita niya yung operation ng Diyos sa Israel na iba kaysa mga body of Christ. So dapat ganoon lang din tayo na natitingnan natin ang Israel as another operation ng Diyos para sa bansang yan, para sila ang mag-operate, sila ang maghari sa earth with Jesus, para sila ay maging kings and priests, kasi yun ang pangako sa kanila, pangako ng Diyos kay Abraham para sa Israel. So hindi po yun pangako para sa atin yung maging kings and priests. Nakukuha lang natin kasi hindi natin alam yung right dividing, kung ano sasan ba tayo. Nandito po tayo kay Apostle Paul. Si Apostle Paul po ay hindi kasama dun sa kings and priests, hindi siya kasama dun sa chosen generation, hindi siya kasama sa holy nation. Amen. Kasi ang Gentiles ay many nations, hindi holy nation ang nations, plural.
Amen. Hindi po nagme-make sense. So, yung holy nation, para lang po yon sa Israel. Hindi po yung para sa church. Hindi mo po pwede sabihin, yung church mo, holy nation, hindi po, magkakamali po yan. Yan po ay simbahan, hindi po yan nation. Doon pa lang nagkakamali na. So, ang dami pong deception ng mga maraming preacher kapag hindi nila nara-rightly divide ang word of God, na kung ano-ano na lang sinasabi. Amen. So, hindi na nagme-make sense, hindi naman nila naririnig ang kanilang sarili. So, sadly, yun po ang nangyayari. So, Paul was given the revelation for both mystery and prophecy. Yung prophecy kay na Peter, alam ni Apostle Paul. Yung mystery, alam niya rin. Siyempre, siya yung binigyan ng mystery. Amen. So, Ephesians 1:10, sabi po dyan, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Igagather ng Panginoong Jesus sa dispensation of the fullness of times. Kailan yon? After pa yun ng 1,000-year reign of Jesus Christ, igagather niya ang Israel, ang nandito sa earth, Israel, tapos igagather niya ang mga nasa heaven na body of Christ, which is yung mga Gentiles. Yung nasa heaven, yung nasa earth, pagsasamahin niya sa isa. Ano yung isa na yun? New Jerusalem, New Earth. Yun po. So, yun po ay nasa Revelation. Magsasama po yung dalawa na yan. Pero, as of this time, magkahiwalay po sila. Kailangan nilang i-honor ang kanilang operation. Hindi po pwedeng mag-mixture. At yun po ang nangyayari na yung Matthew, Mark, Luke, and John, kapag yun ay in-apply nyo sa inyong buhay, magugulo ang inyong pananampalataya sa Panginoong Jesus na binigay sa ating mga Gentiles about sa body of Christ. Masisira po yung doctrine ng body of Christ. So, ingatan po natin yun. Ang purpose po ng right division ng mid-acts dispensationalism ay yung manatili ka sa body of Christ doctrine. Huwag kang tatawid. Huwag kang pupunta doon sa huwag mo i-apply yung vine and branches. Alam niyo po yung vine and branches. John 15, I'm the vine, you are the branches. Okay po, hindi po tayo yon. Sina Peter po yon. So another po na side topic, yung pong pag kino-question po ang apostleship ni Apostle Paul, yung kanyang ministry as the apostle of grace, as the apostle of the Gentiles, yung pong audiences niya ay sinisira. Sasabihin si Paul ay nag-preach sa mga Gentiles. O kaya nag-preach si Paul sa Israel. Yes, totoo po yun. To win them, yes. To save them, yes po, totoo po yan. However, nakita po doon na sila po ay nagre-reject. Sila po ay nabulag. Through their blindness, salvation came to the Gentiles, or riches came to the Gentiles. Yan po yung sinabi niya sa Romans 11. Through their fall, through their casting away, salvation came to the Gentiles. Yan po. They were blinded until, kailan po? Until the fullness of the Gentiles. Kailan po yun? Sa rapture. So, yung audiences po ni Apostle Paul, ito po ay hindi dalawa lang. Hindi unbeliever, believer. Hindi po. Ang audience niya po sa Romans 11, yung nasulat, at least yung nasulatan niya sa Romans 11, ganito po kadami, 4. Hindi po believer, unbeliever lang. Ang assumption po ng iba, 2 tao lang ang klase dito sa Bible, unbeliever, believer. Ibig sabihin, kasama ka sa Israel dahil believer din yung Israel. So, hindi tayo kasama sa Israel dahil tayo Gentile. So, ito po, yung Israel, unbelieving Israel, yun po yung nasa Romans 11 po yan. Yung unbelieving in Israel ay under the law, nananatili sa law. Yung remnant Israel, believing Israel po yan po din ay under the law. Hindi po yan sinabihan ni Apostle Paul na sila ay no longer under the law. Tapos yung mga Gentiles na nakareceive ng kingdom promises through their alms, may mga Gentiles na nagbibigay ng alms katulad ni Cornelius and yung eunuch. Yung pagbibigay nila doon ay under the law din sila. Under din sa program ng Israel. Sila ay magre-resurrect pagdating ni Jesus dito sa lupa. Tayo po ay hindi magre-resurrect sa second advent, sa second coming of Jesus Christ. Tayo po ay sa rapture. Hindi po tayo dito magre-resurrect sa lupa. Instead, tayo po ay kung inabutan ng kamatayan, magre-resurrect po tayo. Tapos doon po tayo dadalhin sa
heaven, hindi po sa lupa. Hindi po sa tribulation period, hindi po sa millennial kingdom, hindi po tayo kasama doon. So, ira-rightly divide po natin para hindi siya magulo. Another audience po ni Apostle Paul ay Jews among the Gentiles. Ibig sabihin, hindi na po sila naniniraan sa Israel. Naniniraan sila sa Rome, sa Galatia, sa Ephesians, sa Corinthians, etc. Yun po ay unlawful practice, yung ikaw ay hindi manatili sa Israel. Against po yun sa law. So, kapag ikaw ay nasa labas na ng Israel, ikaw ay considered Gentile. Amen. At lastly, ang audience ni Paul ay Gentiles, lahat ng nation, lahat ng Jews. Sorry po, nagkamali pala ako dito. Jews among the Gentiles. Sorry po, pasensya na. So, Jews among the Gentiles, yan po ay no longer, hindi na po naninirahan sa Israel. So, mabuti na correct ko to. Amen. So, yung Jews among the Gentiles po, kung lumabas na po sila sa Israel, hinahabol po sila ni Apostle Paul para sharean ng gospel dahil sila po ay kinsmen. Okay po. So, yan pong apat na yan, nandito po yan sa Romans 11. So, tingnan po natin yung konting mga verses dito. Babasahin ko po. Pero ang mas maganda po na basahin nyo to ng sarili nyo. Kaya ko lang po to dadaanan upang makita nyo yung kung paano makipag-usap si Apostle Paul na sa isang chapter, yung apat na klase ng tao ang kinakausap. Okay. Basta ang babantayan nyo po dito, ang Jews among the Gentiles na audience ni Paul ay body of Christ. Yung Gentiles were without God o tayo, yan po ay tumanggap na ng gospel of grace, sila po ay body of Christ. Ang hindi po body of Christ dito ay yung remnant Israel at yung Israel. So, apat po yan mga kapatid. Kapag nakita mo yung apat na yan, mas malilinaw mo yung Romans 11. Pero kung ang alam mo lang ay believers, unbelievers, dalawang klase ng tao lang, hindi mo maintindihan yung Romans 11. So, ito po nangyari. Kapag dito po sa pag sinabing Israel, sila po ay nasa Old Covenant. Believer din po ang tawag dyan. Nasa Old Covenant lang. Hindi lang sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Yun. Unbelievers sila ng Panginoong Jesus. Yun po. Pero sila po ay Old Covenant believers. Tapos yan po ay mayroong tinatawag na olive tree. Ang olive tree ay yung Israel. Kapag sa Romans 11 nakita mo, yan po ay olive tree. As of writing po ng Romans, Old Covenant has not ended yet until AD 70, Hebrews 8:13. So, sorry po. So, yung pong yung pagsulat po ng Romans, yan po ay sorry po. Yung pong pagsulat ng Romans, yan po ay hindi pa nag-e-end yung Old Covenant. Kasi ang Old Covenant talaga, yung nag-expire na siya o yung nagkaroon ng culmination, yung finality ng Old Covenant ay AD 70 nung na-destroy ang temple. Yung New Testament, nagkaroon po yan ng enforcement nung cross. But the giving of the New Covenant or yung salvation of Israel as a nation has not yet come. Nilagay ko po yan, ibig sabihin, para makita nyo na hindi pa naliligtas ang Israel. Yung pagkakasave ng Israel, yun po ang New Covenant. So, hindi pa siya saved ngayon. Totoo po, hindi po tinatanggap ng Israel ang Panginoong Jesus. So, wala pa yung New Covenant. So, mangyayari pa yun sa future. May mababasa po kayo sa Romans 11 verse 8 na binigyan ng Diyos ng spirit of slumber, ng pagkatulog ang Israel at sila ay hindi makarinig, hindi rin makakita. Sa Romans 11 verse 9, meron po siyang sinabi na let their table be a snare, a trap, stumbling block, and recompense, payment for their fault. Yung pong table na yun ay si Jesus, yung po ay illustration na si Jesus ay table nila. Yung table na yun ay doon din sila mahuhulog, snare, doon din po sila matatrap, doon din po sila matitisod, at yun din ang recompense. Ang recompense ay payment for their fault. Si Jesus po ay namatay sa krus.
siya din po yung payment for their fault. Yan po, binigyan lang po ng illustration. Pero negative po yung description, be a snare, be a trap, stumbling block, and recompense. Pero sa Gentiles, their fall, sabi po dyan, nahalaglag sila dun sa trap, nahulog sila sa snare, at natalisod sila. Their fall, yan po sa verse 11, their fall, salvation is come to the Gentiles. Pero meron pong future fullness of Israel sa verse 12. Ibig sabihin, hindi pa po tapos ang Diyos sa kanila. Amen. Babalik pa po doon ng Panginoong Jesus para i-fulfill ang promises to the fathers. Okay? Yung casting away na nangyari sa kanila, na-explain ko po yung last time, casting away, be riches to the world. So, nagkaroon po ng riches to the world, which is yung salvation. Hindi na po tayo binebless ng Diyos through the Jews. Instead, binebless po tayo through Jesus Christ. Yung blessing Gentiles through the Jews, nandun po yan sa John 4, verse 22. Pakita-check nyo na lang po. Salvation is of the Jews. Magbigay ka ng limos para ikaw ay pagpalain. O i-save ka ng Panginoong Jesus. I-save ka ng Diyos. So, yun po ay Old Covenant. Yun po ay hindi para sa atin. Kaya nga po, kailangan nyo tingnan uli ang Gospel of John na yun ay hindi para sa atin. Lalampasan ko muna po yung iba. Tingnan po natin yung ibang verses dito. Illustration lang po, nakikita nyo po yung parang puno. Yung puno na yan, meron dyan sanga na ikinabit na para bang tinatawag na grafting na ginawa ng lulugaran ang isang maliit na sanga doon sa malaking sanga. Yan po ay tawag dyan grafting. Yung olive tree, kanina, yung olive tree, yun po ay Israel. Ang remnant, yun po ang tinatawag na wild olive. Nandiyan po yung wild olive tree sa verse 17. Okay, makikita nyo po yung wild olive, yan po ay magagraft in sa future. Siya po ay magiging kasama ng Israel. So, kapag sinasabi na wild olive doon sa Romans 11, wag niyong isipin na kayo yon. Sina Peter po yun. Yun po sila yung remnant. Ang remnant po ay nag-diminish, verse 12. Kumonte, sila po ay nag-backslide doon sa Acts 8.1. Nag-diminish po yan. Pero there's a future fullness of Israel or total elect. Yung nakikita nyo pong 144,000 believers, tapos yung magkakaroon ng resurrection ng mga Israelites, yun po yung sa Revelation, yun po ang binabanggit dito na meron pong fullness ang Israel. Tapos ang mangyayari dyan, makakabit na yung wild olive doon sa olive tree, makakabit. So pag tingnan nyo po yung mga verses na yan, makikita nyo na iba yung remnant doon sa mga Jews among the Gentiles. Ito po yung Jews among the Gentiles. Yung Jews among the Gentiles, sabi po ni Apostle Paul, I speak to you Gentiles. So yung pong kinukuha niya yung attention ng mga Gentiles. Pero yung letter po niya sa starting verse 1 ng chapter 11, Jews po yan Israel. Pero tinatawagan niya ng attention yung Jews among the Gentiles. Yung po yung talagang naniniwala sa Panginoong Jesus. Among the Gentiles, hindi lumabas na po yun ng Israel. Hindi po din sila yung naniwala sa Acts 2. Hindi po sila kasama sa Acts 2. Acts 2 believers, iba po ito. Lastly po, ituloy po lang natin. Meron po sinabi niya si Apostle Paul na to provoke them to emulation. Sinasabi niya sa mga Jews na pinoprovoke niya to emulation ang Israel para sila ay maligtas. Pinoprovoke, ibig sabihin pinapakita niya ang performance ng kanyang flesh na siya ay save. Yung tinatawag na work out your salvation, ipakita mo ang iyong kaligtasan para sa ibang tao ay maakay din maniwala. So, ginagamit po ni Apostle Paul yung work out your own salvation. Amen. So, another thing po, for to this end also did I write that I might know the proof of you whether you be obedient in all things. Meron pong pattern na iniiwan sa atin si Apostle Paul dito sa verse na to na yung obedience in Christ. Yun nga po yung work out your salvation. Yung obedience in Christ ay ipakita natin.
pinapakita ni Apostle Paul sa iba upang maakay niya ang Israel na maniwala. Siya po ay may burden sa kanyang kinsmen, sa kanyang bayan. Kasi nga po siya po ay Israelite. Pero siya po ay nabilang na sa Gentiles dahil siya po ay dinala dito sa Gospel of Grace. Siya po ay minister to the Gentiles. So, siya po ay chief sinner. Ibig sabihin, hindi na po siya pwedeng tawaging Israel. Siya po ay nandun sa kalagayang chief sinner. Hindi po siya part ng remnant. Amen. Hindi po siya part ng remnant. So, dito po sa mga non-Jews, eto po tayo. Kasama din po tayo sa Romans 11, pero hindi po tayo yung wild olive, hindi din po tayo yung olive tree. Wala po tayo dun sa mga puno-puno na yun. Tayo ay body of Christ. Sasarado natin yung sarili natin dito sa body of Christ. Yun lang po ang para sa atin. Romans 11:30, ano pong sinabi dyan? For as ye times past have not believed God. Yun po yung Gentiles, hindi walang Diyos, hindi naniniwala sa Diyos. Yet have now obtained mercy through their unbelief. Sino yung may unbelief? Israel. So nandito po yung konting history ng pagbibigay ng Gospel of Grace sa atin. Pero wag pong imimix. Ibig sabihin, yung mga nagsasabi na yung wild olive ay tayo. Magugulo po yan. Kasi po, yung pong wild olive ay pwedeng makat off. Nandito rin po yan sa isang verse dito. Meron po nakalagay dyan na broken off. Sorry po. Take heed lest he also spare not thee. Yung word na po yan na hindi i-spare. Ibig sabihin yan po ay walang eternal security ang remnant. Pwede rin po siya ma-cut off. So, ito pong 11:22, yung goodness of God to the remnant Israel is if they continue in His goodness, otherwise thou shalt also be cut off. No eternal security yet for Apostle Peter, Apostle James. Dahil nga po nandun sila sa faith and works. So, pakibasa nyo po yan. Hindi ko po lahat mabasa sa inyo. Masyado po malaki yung topic na yan. Pero, dyan po makikita na hindi mo dapat i-mix kung sino yung mga believer. Hindi mo kasama sina Peter dahil sila ay nasa New Covenant. Pero may nagsabi sa atin na tayo ay New Covenant daw. Hindi po totoo yun. Nasa mystery po tayo. Mystery truth na kay Apostle Paul po tayo. Siya po ang sinusundan talaga natin. Yun po talaga ang na-receive natin na gospel. Gospel of grace, 1 Corinthians 15, verse 1 to 4. Through the finished work of Christ, you are already forgiven past, present, and future. Past, present, and future. Totally forgiven, justified. Yun po ang gospel natin. Walang halong works, basta maniwala ka lang. Amen? Next time po ulit, sana po makatulong itong presentation na to kung paano nyo i-answer yung mga nagko-question sa apostleship ni Apostle Paul. Yung tumatanggi na siyang apostle natin, na siya ang dapat sundan. Amen? Next time po ulit mga kapatid, salamat po sa inyong time. We are blessed.